po. Ano sabi? Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa, hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Tungkol ito sa pagpapatawad. Ayan ho, tungkol ho yan sa pagpapatawad. Na supported ho sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga minamahal, na maraming verse, papaano tayo pinatawad ng Diyos, dapat matuto tayo magpatawad. Alala po ba ninyo yung parabola ng ating Panginoong Hesus tungkol doon sa unforgiving servant? Alala niyo yun? Pinatawad ng malaki, nung makita niya yung kanyang mga kapwalipin, ay pinakulong pa niya. Oh, see? Tungkol ito sa pagpapatawad. Pero ginagamit about giving. E di second consideration, false teaching ba yun na ikaw ay magbigay? Hindi po false teaching na ikaw ay magbigay. Huwag kayong mag-alala. Kahit wala doon, supported naman na tayo ay maging generous. Sinabi yan doon po sa example ng 2 Corinthians chapter 8 at 9, yung Macedonian na example of giving. Nasusundan po ba ninyo? So, some lang, yung ilan lamang na false teaching attributed to out of context interpretation was true. Kaya nga lang mga kapatid, na sinasabi natin dito, yung pinaka-the best ay yung in context. Kasi kapag out of context, ang tawag yan decontextualization, selectivity. Ibig sabihin, you disregard what was said on the preceding verses, on the succeeding verses. Dinisregard natin. Walang pahan yan kapag tayo ay na-misinterpret sa ating mga salita. Ano ang pakiramdam natin? Kinuha yung isang salita, tapos ininterpret na. Ngayon, nagpapaliwanag tayo, sasabihin natin, Brad, hindi naman yun ang aking ibig sabihin. Kaya ako nasabi ito ay dahil ganito, ganito, ganyan. Di ba nangyayari yun? Kaya tuloy, kapag naipaliwanag, sasabihin, sige, naunawaan ko na. Ganun din sa scripture. Tapos sasabihin, sinabi ni Pablo, ay naku, kung buhay si Pablo, sasabihin ni Pablo, hindi ko sinabi yan. Di ba? Sinabi ni Pablo, sinabi ni Pedro, hindi naman yun, wala naman sa pinag-uusapan. Kapag ka nasanay ka na doon sa out of context interpretation, hindi naman lahat ay nagiging false teaching dahil others are still supported by the Bible, by other verses in the Bible, pero delikado. Ano pinaka-safe? Right interpretation. Kaya nga tayo nag-aaral ng context principle. Hello mga kapatid, nasusunod po ba? Ano nang nag-aaral tayo ng context principle if you disregard the literary context? If you disregard the occasion, the scenario, the setting, di ba? Pag ito ay dinisregard mo, delikado. Baka di mo na malayan, false teaching na pala. Let me give you a clear example. Ito ang ating sinasabi na pag-ingatan natin. Okay, yung una sa 1 Corinthians 3, still supported by the Bible, by the verses in the Bible. Okay, 2 Corinthians 6, yung second consideration interpretation is still supported in the Bible. Maybe, So huwag tayong mag-alala. Luke chapter 6 verse 38, dito nag-aalala about giving, generous giving, is still supported by the Bible. Okay, kahit na iyon ay second consideration, paano po ito Amos 5:18? Let us O yan. Familiar po ba sa inyo yan? Pinangaral po niyan. Ano po ipipakita sa pangangaral tungkol dito? Sige, basahin natin para makita. Ito po yung delikado na akin pong sinasabi sa inyo na interpretation
out of context interpretation. At dito tayo pinag-iingat. 5:18, pakinggan nyo. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Okay? Paano ito in-interpret ng isang mangangaral? Narinig ho natin yan. Iba si Yahweh, iba si Jesus. Si Yahweh, puno ng kadiliman, si Jesus ang liwanag sa Testament. Pinag-contrast niya gamit pa ng ibang verses in the Bible like Zephaniah 1:14-15, 2 22:12, at Psalm 97:1 and 2. Para i-establish yung doctrine na iba si Yahweh, iba si Jesus. Liwanag si Jesus, kadiliman si Yahweh. So how will you trust Yahweh kapag na-establish na si Yahweh ay puno ng kadiliman? Ayun bang ibig sabihin nun? Tungkol ba ito sa katangian ni Yahweh? Yung kadilimang yun? Ay tingnan ng context. Ano ang konteksto nito? Si Amos, sheep breeder. Siya ay anak ng isang priest. Hindi siya anak ng isang propeta, anak ng priest po si Amos. Taga-Huda, ang kanyang ministry, dinala po sa Northern Kingdom. Noong mga panahong iyon, ang Israel, yung 10 tribes, masagana. Merong peace, merong prosperity. Pero ang issue, noong panahong iyon, kaya pinadala si Amos sa Northern Kingdom, kasi puno ng injustice. Yung mga mahihirap, abuso. Merong idolatry ng mga panahong iyon. Okay? Pinadala doon si Amos. At si Amaziah, the priest, pinigilan pa nga si Amos kasi hindi maganda sa pandinig yung sinasabi ni Amos. Okay? Bumalik ka niya. See? Ngayon, yung kadiliman tinutukoy doon, yung day of the Lord, madilim talaga sa mga sumusuway. Madilim talaga doon yung judgment doon sa mga tumalikod sa Panginoon. Yun ang tinutukoy doon. Yun ay senaryo. Hindi yung katangian ni Yahweh na madilim. Yun ang mangyayari doon sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Kapareho din ba yan sa New Testament? Oo. Kailan naging maliwanag ang judgment sa mga sumusuway? Hello mga kapatid. Yan sa example na interpretation na inalis sa konteksto na nag-interpret na si Yahweh ay kadiliman. Iba, si Jesus Christ, dahil yun ang kanyang paniniwala, di ang application, tatanggihan mo si Yahweh. Kasi pinapalabas si Yahweh ay puno ng kadiliman. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, a day of judgment for the wicked. Especially yung darating na paghatol na sila ay sasakupin ng Assyria, ang Northern Kingdom. 722 BC. Una pang nawala ang Northern Kingdom bago po noong 586 BC, noong pong sinakop ang Huda ng Babylonia. See? Napakadilim na panahon doon sa mga sumuway. Yun ang konteksto. Pero pinalabas na magkaiba si Yahweh kaysa kay Jesus sa New Testament. Mga kapatid, yan ang sinasabi ko po na delikado. Pagka yung interpretation in contradiction to the revealed word of God. It is an obvious out of context interpretation. Doon po tayo pinag-iingat. Okay po ba yan, kapatid? So kung na-preach ninyo yung 1 Corinthians 3 na-apply sa pisikade, okay lamang po yun. Sabihin nyo sa inyong katabi, okay lang yun. Kung meron okay lang yun kasi still supported by the verse.
Yung Luke 6:38, second consideration, yung generous giving, okay lang yun. Huwag kayong mag-alala. Walang problema po doon. Ang problema lamang ho, itong po problemahin nating malaki. Kapag yung out of context, pakinggan ho ninyo, kapag yung out of context interpretation, itong delikado, is in contradiction to the doctrines of the Bible, to what the Bible teaches. Yan ang iingatan mo. Kasi ulitin ko, some of the false teachings can be attributed to the interpretation of the scripture based on out of context explanation. Okay? Dalawang klase po ang pagtuturo. Pakinggan nyo. Aking dadahan-dahanin para atin kung masundan. Explicit teaching. Ano explicit? Word for word. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Yun, explicit. Maliwanag na itinuturo dahil isinulat sa Biblia. Pangalawa, this is what we call implicit teaching. Implicit is not hidden. It implies of something. Hindi nga lang sinabi, pero yun ang ibig sabihin. Okay? Implicit. Example. Great Commission. May Great Commission para sa Bible. Ba't sinasabi natin Great Commission? Yung pong Matthew 28:19-20. Tungkol kay Ruth na na-convert sa Judaism. Oh, see? Kasi sabi ni Ruth, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Saan ka mamatay, doon ako mamatay. Saan ka pumunta, doon ako pupunta. Sabi niya doon sa kanyang biyanan. Maliwanag. Bakit isinama ang Book of Esther? Wala namang binanggit na Diyos doon. Pero may implikasyon, lumapit sa Diyos kasi pinapag-ayuno, panalangin si Esther nang humarap doon sa kanyang asawa. Dahil doon sa ginawa ni Haman. See? Implicit. Yun po ang implicit. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Lalangin natin Elohim nasa plural form. Kaya may doctrine of Trinity. Naku po, yun ang implicit teaching. Hindi sinabi, pero nadudun ho. Any question about context principle? Meron po ba? Naunawaan po ba ang context principle? Hello mga kapatid, naunawaan po ba ang context principle? Yun, purihin ng Diyos. Okay. Huwag tayong mag-aalala. Kaya nga lang, maging maingat tayo. Kasi gusto natin tama ang interpretation. Kaya tayo nag-aaral para tama ang interpretation. May batayan. Alam po ninyo sa usapan, kung sino ang may matibay na batayan, yan ho ang tatayo. Pag dumating ang malakas na hangin, pag dumating ang malakas na bagyo, yung pong matibay ang pundasyon, yun po ang tatayo. Kahit sa anong usapan, hindi ho sa gandahan ng paliwanag yan. Nasa tatag ho ng batayan. Ngayon, kung ang iyong pinapaliwanag ay nakabatay sa itinuturo ng Biblia, nako, matibay ho yan. Pero kung yan ay sasabihin, ay binaliwanag ng aming pastor, ay binigay ang ganyan. Ang authority natin, pakinggan ninyo, ay hindi nasa tao. Your authority is based on the Word of God. Kaya meron nagsasabi, uy, hindi ka pwedeng magpayo sa mag-asawa, binata ka. Dahil ikaw ay dalaga, hindi ka pwedeng magpayo dahil wala kang karanasan. Sino may sabi? Kung ang kanyang pinapayo hindi batay sa karanasan, hindi batay sa salita ng Diyos. Your authority to counsel, to teach, is based on the Word of God, hindi based on your experience.
Oo po. Ay kung may karapatan lamang na magpayo at magturo sa mag-asawa ay mga may asawa, ay paano na mga binatang pastor? Paano na yung mga dalagang pastora? Pero ang authority niya nasa Word of God. Kaya matibay mga kapatid, pag tama ang interpretation mo. Kahit pa ang kausap mo ay mataas ang degree, pwede mo siya nasabihin, oy, professor, oy, mataas ang pinag-aralan, out of context ka. Oh. Kasi, out of context naman talaga. Okay, wala siya masasabi, kundi balikan yung tamang interpretation based on context principle. Iba po kapag matibay ang kinasasalig. Good evening po. Mayroon po yatang internet problem yung ilan po sa atin kasi dito po sa ating participants bigla din pong bumagsak yung attendance. Kaya pray po tayo na maging maayos po yung internet connection ng bawat isa po. Ako po kanina ay nawalan din ng internet connection, naka hotspot lang po ako sa cellphone po ni Mrs. Kaya ayun po, pag-pray po natin na maging maayos po itong webinar na ito. Kasi pagka may magandang gagawin po ang Panginoon, palaging may interruption ng kaaway. Nandyan po naubli si Pastor Danny po. Ayan, nawawala. Okay na po. So, yung context principle, baka po may tanong. Sige, Pidjos, paki-entertain lang kung may tanong about context principle. Ako, ano, uh, i-apply ho natin ang apologetics. Ano, yung defense of faith. Pwede naman ho. Pero yung debate, mahirap po ang debate. Pero dapat alam mo i-depensa ang iyong pananampalataya. Nasa Biblia din po yan. Pidjos, baka may tanong. Pakisuyo. Pwede po kayo mag-unmute kung meron po kayong question. Sige po. Baka po may tanong. Evening Bago po po. natin iwan. Ang tanong ko po Opo, ay ito. Pastora. Yung po, 1 Timothy 5:23. 1 Timothy Ano po kaya 5:20. dito ang magandang gustong iparating ng author? Sinasabi po doon ay sa 1 Timothy 5:23, Paul enforced Timothy to no longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.
Minsan po, ito yung nakikinig ako sa ibang church na pinipreach nila na sabi nila, pwede daw uminom ng alak kasi ito nga yung sinuggest ni Paul kay Timothy. What is the best context interpretation for this, Pastor? As I remember, yung pong explanation tungkol po diyan, hindi safe ang tubig ng mga time na yon. Kaya maganda po, itanong po doon sa gustong uminom ng alak, based doon sa context, hindi ba safe ang tubig sa inyo? Yung kasi ang context ho noon, hindi ho safe. Eh, may sakit na nga ho. Tapos, kaya ho, yun ho ang dahilan. Yun na po isa sa dahilan. Kaya maganda ho, yung gusto mag-inom, edi itanong mo, oh, hindi ka safe ang tubig sa inyo. Wala kang mainom na malinis na tubig. So yun ang isa sa dahilan. Batay sa pagkaalala ko nung pong yan ay tinakel po. No. Actually, ginagamit pa ho na mag-iinom ay yung pong si Kristo ay gumawa ng alak. Yung sakana. Kaya nila sa akin, Ay sabi niya, hindi safe ang tubig noon. Kaya sinuggest na lagyan ng alak. So, kung safe naman ang tubig, wala naman dahilan para lagyan ng alak yung ating tubig. Okay po. So ang ating pong pinag-aaralan ay how to interpret the scripture. No? So itong atin hong ginagawa ngayon, I hope makatulong ho sa atin na hindi tayo dependent ho doon sa commentary o doon sa mga Bible lessons na ininterpret ng iba. Tayo mismo kung tayo po ay meron pong mga Bible dictionary, Bible encyclopedia, yun nga po, para matingnan ho natin, Bible handbook, Bible atlas, manners and customs, para nakikita ho natin. Kasi meron nga hong historical distance na tinatawag. Yung nangyari noon at yung nangyayari ngayon. No? Between the original na language to the receptor. Tayo po yung receptor. Ibig sabihin, pag bumasa ka ng Tagalog translation, receptor ka ng lingwahe na iyong naiintindihan. E kaso galing ho doon sa original. Meron pong historical distance. Kaya ito'y challenge sa atin, yun pong words, yung grammar ang ginamit, yung idioms. May idioms po na ginagamit. Sa atin po'y sawikain, mga kasabihan. Nahirap interpret ho ng literally. Culture and history. So yan po ay binibridge ho. From there and then to here and now. Eh mga minsan nga po, pagka mapapag-aralan sa expository preaching nga, pagdating sa preaching na, ang daming information na binanggit, wala na bang relevancy sa kapanahunan? Na-inform nga lamang, na-educate lamang, ang daming mga information. Eh paano ito ma-apply? Ang concern ng mga nakikinig ay yung application. Tama ho ba? Hindi puro information. Paano magkakaroon ng transformation kung puro information? So kailangan merong paglalapat paano ito nagiging relevant sa ating tagapakinig. Pag-aralan ho natin yan sa preaching, sa pangangaral. So aminin ho natin meron pong historical distance from the original and receptor. Tayo po yun. Bumabasa ng naiintindihan nating translation. Okay, yan po ang context principle. I hope mapaunlad po ninyo ito. Meron po tayong paalala, meron po tayong pagpapalakas. Patuloy ho tayong bumasa ng mga books related dito sa hermeneutics. Ang tawag ho natin dito ay direct reading training. So hindi po dito natatapos. So pwede nyo palawakin at pag-aralan pa yung tungkol sa context principle. Pero tinitiyak ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, ang mga nag-hermeneutics, nag-aral po ng context principle. Huwag pong baliwalain yung pong mga sinabi sa itaas
at sa ibaba ng talatang gustong ipaliwanag. Tawag doon ay literary context. Huwag baliwalain yung background, yung dahilan bakit isinulat, yung okasyon, yung problema kung bakit isinulat. Huwag magmamadali na mag-interpret ka agad, kundi tingnan muna yung historical background at literary context. Applied po yan sa mga historical books. No, hindi sa lahat ng books in the Bible applied, especially sa letters at iba pa na historical books in the Bible. Okay po. Ayan. Ninang Dani, meron pa pong question dito. Bali, dalawa po ito. Pwede pa po ba? O sige, sige. Ang isa po ay kay Pastor Ronnie, nakalagay po dito. Pwede ba natin gamitin ang Matthew chapter 24 verse 40 as supporting verse sa rapture of the church? Ang Matthew 24 ay tribulation ang konteksto. Tribulation. So, when it comes to the subject of second coming, napakaganda. Ito po ay talakayin. Talakayin. Pero, yun nga, may nakausap po ako na professor po din ng Biblia na hindi naniniwala sa rapture. Again, ang rapture, ito ay paniniwala na bahagi ng second coming. Wala pong negatibong epekto. Manapay positive ang epekto ng naniniwala sa second coming. Right? Pero yung pong Matthew 24, ang konteksto po nun ay tribulation. Second coming by revelation. Ayan, thank you po. Kaya sa susunod po ng mga pag-aaral, napakaganda, yun mismong doctrine. Yan po mapag-aralan. Ano ba ang stand ng PAG when it comes to second coming? Kasi we believe to the two phases of second coming. Yung una po ay, yun nga po, yung rapture at saka revelation. Magkaiba. He will be coming for the saints, that's rapture. And the revelation, he will be coming with the saints. He will be coming to glorify the believers. The revelation, he will be coming with believers who are already with glorified body. Magkaiba. Pero parehong ang kategorya second coming. Maganda, pag-aralan po yan sa mga susunod po kung may pagkakataon. Okay po? Ayan. Ayan po. Thank you po. At ito po Any yung more question? isa pa pong tanong. Siguro po, tas mag-proceed na po tayo ulit sa lesson. Possible po ba na in one interpretation, there will be a many application. It depends sa occasion and audience. Galing po ito kay Pastor Jodan Basan. Ayun, nabanggit na natin kanina yung second consideration, actually pangalawang application 'yon. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 3, binanggit natin kanina, yung pong immediate context noon ay huwag maging cause ng spiritual halimbawa, division ng church. 'Yan po. So, pagka binanggit 'yan, pinag-iingat, hoy, huwag kang maging cause ng division sa loob ng church. Ayun. Dahil ito ay templo ng Diyos. Binawasak mo yung templo at wawasakin na sino magwasak ng templo. So, yun ang primary meaning talaga. Pero yun nga, nabanggit yung second consideration na applied to the body. Hindi na iwasan kasi nga, pag sinabing templo, tungkol sa katawan. Dalawang klase yan. Katawan ni Kristo as a church o katawan natin bilang tahanan ng Espiritu Santo. So, saan apply? Pag-iingat ng katawan, ayun, other application. Nangyayari naman. Pangalawa, doon halimbawa sa Timothy, mayroong possible na interpretation. Medyo mahirap kaagad na tukuyin ang tamang meaning. Pero nagbibigay ng possible interpretation yun sa chapter 2 ng Timothy.
na ililigtas sa panganganak, yung babae. Ang issue doon ay yung tungkol sa babae na pinagbabawalan na magsalita. Pero sa huli, binanggit doon. Ang interpretation, na possible interpretation doon, una, yung kabutihan bunga ng pagkakilala kay Kristo. Pangalawa, ay yung pong kapanganakan kay Kristo. Yung babae na tinutukoy doon si Eva, tumutukoy doon sa kapanganakan ng tagapagligtas. Pero yun ay batay din sa konteksto ng 1 Timothy. So, posibleng-posible talaga na mayroong mga other shades of Actually, doon po sa mga malaman po natin, doon sa mga scholar na nag-translate ng Biblia, meron po sila mga options na binabanggit na ang possible ito ang meaning. Let me give you an example. Yung Psalm 23, I will dwell in the house of the Lord forever. Pero merong ibang interpretation doon, I will return in the house of the Lord forever. I will return, I will dwell. So, yun ang mga possible na binabanggit na mga interpretation. Kung medyo merong kalituhan o kaya naman ay confusion doon sa text na tinatranslate o ininterpret. Napaka-normal po yan sa mga translator. Lalong higit po sa atin ng mga nag-aaral. So the goal is interpretation close, very close to the intent of the author. Okay po? Ayan. Okay, tayo po ay tutungo. Ito po, naku, napakaganda po nitong pangatlo na po tayo na principle. Ito pong narrative principle, the narrative principle. Ito po ay para sa mga gumagamit ng mga biographical sermon. Maganda po mga pastor, mga kamanggagawa, yung mga Sunday school teachers natin, yung mga nag-outreach sa mga bata. Kasi madalas ang pinikwento mga istorya ng Biblia. So may mga books tayo na mga Bible stories. Ayan ito po applied na applied. Kailangan po ang ating mga guro o tayo mismo mga pastor, alam natin ang principle how to interpret narrative. Ginamit po ang narrative kasi pagka binanggit daw ang salitang story, mayroong fictional. So narrative ang ginamit, kapareho lang po 'yan. Sa meaning, kaya nga lang mas prepare ang salitang narrative. Okay po. So napakarami po ng mga istorya sa banal na kasulatan. Sabi doon, more or less, dito po ay there are more or less 3,000 people. So ingat lang din ho tayo kapag tayo nag-aral tungkol sa kasaysayan ng isang Bible personality. Para din ho dito sa atin sa Pilipinas, hindi ikaw ang nagmamayari ng isang dani, hindi ikaw ang nagmamayari ng pangalan. Meron din kapangalan, ganun din ho sa Bible. Ayan ba, Zechariah 30, Nathan 20, Jonathan 15. Magkakaiba po yan. Judas, akala ninyo si Judas, sikat na sikat, si Iscariote lamang. Iba ho yung sumulat yan, yung sa book ng Jude. Judas, hindi po si Judas Iscariote ang sumulat niya. Iba-iba ho ang Judas. So, yung Mary, hindi lamang si Mary na ina ni Jesus. Iba-iba pong Mary yan. Yung James, iba. Yung John, at least 5 po yan. Magkakaibang John yan. Kaya, kailangan, pag nag-aral tayo, siguraduhin natin, kung si John talaga yun. Yung John na tinutukoy natin. Baka mapagsama natin. Baka kung buhay yung isa, hoy, hindi ako yan. Ibang John yan. So, yun lamang po mga paalala. Okay, so sa dami po ng mga Bible personalities, tama-tama po yung mga pag-aaral tungkol po sa istorya ng Biblia. Okay. Tatlong bahagi ang dapat aware po tayo. Tatlong bahagi
Right? Tandaan po natin ito. Sabi dito, ayon sa pag-aaral, mayroong 40% na narrative. 40% to sa OT. Kasama ng malaking bahagi ng gospel at ng buong aklat ng mga gawa. Sa kwento ng buhay, mayroong 3 bahagi, mahalagang bahagi. Ito po ay dapat alam natin. Ang mga gumaganap sa istorya, takbo ng kwento, pagkatapos ng kwento, kasama dito kung sino ang bida, kontrabida, nagsakripisyo, istorya ng buhay. Okay, pamilyar naman ho kayo. Kayo po ay nakakapanood ng mga drama. Nakakapanood ho kayo ng sine nung una. Nung unang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lalong higit. Ay kayo nakakapagsine. Ako nung ako'y bata, ako yung nakapagsine ho. Noong pong ni-require sa school, yung Juan Tamad Jr., kay Ninyo Mulak, nung ako'y bata, yun ho yung aking napanood. Yung Juan Tamad. Ni-require ho kami sa school, elementary pa ho. Oh. Yung panahong una, yung pong mga sumubaybay sa Mara Clara. Ang Batang Yagit. Baka sinabi, Pastor, mga sinauna yan ah. Yun na naalala natin. Yung ngayon, di natin alam kung ano yung sinusubaybayan ninyo. Ito ba? Sa radyo. May sinubaybayan din ako sa radyo. Nung una, nung bata, si Matar. Ayo ba? Si Eng-Eng, si Akbar, si Arias. Yan kilala ko mga yan. Yung mga kabataan ngayon, hindi nila kilala yan. Hindi nila kilala si Eng-Eng, hindi kilala si Matar. Pero yung mga nabuhay nung una, kilala ko yung mga sina Chadeli. Ang inyong Chadeli. Ayan. Meron ba nakapakinig kay Chadeli? Yung mga nagpapayo, yung mga yung mga love story. Yan Di ba? Okay. Ganito. Itong antas na ito, 3 antas na ito, huwag niyo kakalimutan. Pinakamataas na antas, top level. Ito ang kabuuan plano ng Diyos mula sa paglikha hanggang sa lubos na pagliligtas ng tao. Sa tao, I mean. Pangalawa, gitnang antas. Middle level. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng Israel mula sa pagkatawag kay Abraham hanggang pagkatapon at pagbabalik sa bayan ng Diyos. Bottom level. Ito ay tungkol sa lahat ng kwento at bawat individual na sa buong Biblia na kinapapalooban ng 1 at 2 antas sa itaas. Mga kapatid, sa kwento ng Biblia, pakinggan ho ninyo ito at itinamimiss ng marami. Saan ka nakakita ng pelikula na hindi man lamang sumulpot ang bida? May nakita ho kayo na pelikula na hindi nakita ang bida? Hello? Ang hindi ho nakikita masyado extra. Yung napadaan lamang kapag taghapon, kung sino po yung babarilin, binayar ng 50 pesos. Pero yung bida, lagi nasa screen yan. Pag nanood ng pelikula ni Fernando Poe Jr., sigurado makikita si Fernando Poe Jr. Pero hindi na ngayon, patay na si Fernando Poe. Yung na lang mga replay ang mapapanood. Pero ngayon, si Coco Martin, yun ang makikita palagi. Sa istorya, pakinggan ho ninyo, ang Biblia ay istorya ng Diyos. The Bible is the story of God. Yung individual stories, yung bottom level, yun ang sinasabi na 3,000 na mga Bible characters. Ito ay bumubuo doon sa istorya ng Diyos na gustong ipakita. Ang bida ay ang Diyos. He is the protagonist. Siya ang bida. Yan, tingnan nyo. Let me give you an example. Si Joseph, the dreamer.
Alam niyo istorya ni Joseph the Dreamer. Paborito ni Jacob, binilhan ng iba-ibang kulay na damit. Ari naman si Joseph ay pahili, ay inggit na nga, ay nainggit. Nagalit yung mga kapatid. Kaya noong pinapuntahan ni Jacob, itong si Joseph sa mga kapatid niya na nag-aalaga ng tupa, ay layo-layo, yun, pinalakan siya na papatayin. Binalak talaga siya patayin. Pero naipagbili siya sa mga malisita. Yun po istorya. Pero may panaginip na siya. Naluluhod ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, doon sa big case at maging doon sa buwan at saka dito sa mga bituin. Okay? To make the story short, nagpakilala si Joseph kasi from pit to prison to palace. Ang gandang outline, ano? Mula sa balon, sa preso, sa palasyo. 2 taon nga, nalimutan nung ano yung pinagpaliwanag ko, alalahanin mo ako ha. Pag nasa palasyo ka na, ay nalimutan after 2 years, yun, na naginip yung paraon. Napagabag doon sa kanyang panaginip, merong Joseph na kaya magpaliwanag ng panaginip. Naitaas siya. Naging second to pero. Ito na. Nag-alala ang mga kapatid nung makilala nila si Joseph na kanilang binalak patayin, ipinagbili. Nag-alala sila. Pero ito ang sabi ni Joseph, huwag kayong magsisihan. Huwag kayong magsisihan. God meant it for good. Okay? God meant it for good. Ibig sabihin, naroroon yung divine providence. Naroroon yung magandang plano ng Diyos. Nakita ni Joseph yung magandang plano ng Diyos. Ngayon, ang tendency, mga kapatid, kapag tayo ay kumuha ng isang Bible personality, halos sa pangangaral natin, gusto natin na, siyempre, gumaya tayo dito kay Pablo, gumaya tayo dito kay Joseph, kay David, kay marami pa, kay Abraham, gumaya tayo. Ang nalimutan natin ay yung bida. Hindi masamang ipangaral ng tungkol kay Abraham, hindi masamang ipangaral ng tungkol kay Pablo. Pero alam nyo, kahit si Pablo sinasabi sa 1 Corinthians 11:1, follow me as I follow Christ. Sabi ni Joseph, God meant it for good. Nakita yung buong plano ng Diyos. The whole plan of God. Kaya pagka tayo ay gumamit ng narrative, bottom level yan. Isang Bible personality, tandaan natin, ang istorya, ang bida sa istorya niya. Ito may si David. Tingnan si David. Bakit siya naging matagumpay? Nung labanan niya si Goliath, 9 feet at saka 6 inches. Kasi sabi niya, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. So ang dapat ilanta doon ay si Lord. Ang naging dahilan ng kanyang tagumpay ay ang Panginoon. Ganon din kay Joseph. Ganon din sa mga alagad. Okay? Ang antagonist, of course, ang kaaway. Ang agonist, Israel. Yun ang gitnang antas. So, dapat, mahalaga po, mga kapatid, alam natin yung outline mula Old Testament, yung tinatawag na biblical theology. Alam natin ang istorya from Genesis hanggang po Revelation. The whole plan of God. Dapat alam mo yun. Top level. Yung masakit pa nito, merong isang Sunday school teacher, sabi sa mga bata, magpakabait tayo para tayo pumunta ng langit. O di, wrong doctrine. Magpakabait para daw pumunta ng langit. Saan pa nakakita ng tamang doktrina? Ang ganun. Walang ganung doktrina. Nagpapakabait kasi siya ay palangit na dahil siya ay nakakilala sa Panginoon. Okay po? So, ang protagonist, yung primary person, bida. Lagi nating tingnan, ang bida ay ang Panginoon. Pag gumamit po tayo ng anumang Bible story
mula sa bottom level, individual stories, to comprise the top level and middle level, dapat po hindi malimutan ang Panginoon. Ito po yung basic plot. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, pinagkatiwalaan ng lupa upang pamahalaan para sa kanilang kabubuti hanggang sa dumating ang kaaway at tinukso ang tao na sumuway at naging kaaway ng Diyos. Ang plot resolution, ay sabi doon, pagliligtas ng Panginoon para maibalik ang nasirang imago di, image of God. At sa huli ay, sabi doon, ay madala tayo sa bagong langit at ang bagong lupa. Yun ang basic plot. Yun ang pangunahing plano ng Panginoon, yung redemption. No. Top level ay tinawag ding meta-narrative. Ito ay tungkol sa whole universal plan of God work through creation. Creation of man, the fall of humanity, the power of and ubiquity of sin, the need for redemption, and Christ incarnation and sacrifice. Yan, story of redemption. Tawag yan ay redemptive history. Okay po. So yan po ang narrative principle. Ito po yung atin pong sagutan, mga prinsipyong gabay sa pagpapaliwanag ng kwento sa Biblia. Sa atin pong material na hawak. A, hindi ito karaniwang nagtuturo ng doktrina. Sa halip, ito'y naglalarawan ng isang doktrina. Hindi nagtuturo ng doktrina. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, nangyari dito kay Joseph, mangyayari din sa atin. Wala hong gayon. Dapat ho, ang nangyari at nangyari kahit nga ho sa atin. Hindi pwede na ang nangyari sa akin, mangyayari sa iyo. Iba-iba hong karanasan. Dapat ho, ang buhay ay nag-i-illustrate lamang ng doctrine. Tulad ni Joseph, hindi nyo pwedeng sasabihin, nangyari kay Joseph, mangyayari din sa iyo. Pag ikay naging alipin sa ibang bansa, maging mahusay ka lamang mag-interpret ng dreams, magiging vice president ka ng bansang yon. Wala namang gayon. Wala hong ganon. Nakakalungkot nga minsan pa, may mga nagtuturo, may mga nag-exhort, may nangangaral, kumuha ng text. Tingnan ho ninyo ito, baka ito inaobserbahan na ninyo. Kumuha ng text. Iniwanan nyo ng text, yung verse. Nagpatotoo. Pagkatapos magpatotoo, yun ang kanyang sermon. Ano sinasabi sa kanyang hakbang na yun? Yung aking patotoo, yun ang pundasyon ng aking sermon. Yung nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Wala akong ganun. Ang patotoo, o yun pong mga narrative dito sa Biblia, ilustrasyon lang ho yan ng doktrina. So hindi yan nagtuturo ng doktrina, nag-i-illustrate ng doktrina. Ibig sabihin, nagpapalakas lalong maintindihan, maunawaan yung doktrina kasi gumamit ka ng example. Gumamit ka ng paglalarawan. So may encounter ho ba kayo noon? Kumuha ng text. Kaya pag ikaw ngayon ay mag-i-exhort, kapag ka ikay mangangaral at ikay nagbigay ng text, inaasahan ng nakikinig, ang message mo manggagaling sa text. At yun kasi ang pundasyon ng mensaheng gusto mong iparating. Yung Bible verses na pinili mo pag-aaralan. Amen? Amen po ba? Hindi po yung kumuha ng text, iniwan yung text, nagpatotoo, tapos na. Maling-mali po yun. Maling-mali po yun. Letter B. Ang kwento sa Biblia ay nagsasaad ng nangyari noong nakaraan at di nangangahulugang mangyayari din sa kasalukuyan. Hindi palagi yung gayon. Mangyayari sa kasalukuyan.
Letter C, walang perpekto, walang perfect na tauhan sa Biblia maliban sa Panginoong Yesus. Kaya pag tayo po ay nangaral, huwag gawin natin perfecto yung mga Bible personality, nakala mo hindi na nagkakamali. May mga pagkakamali po. Lahat po ng mga Bible personality ay mayroong pagkakamali. Meron po ako nakakausap, meron daw Bible personality na walang mali. Si Job. Si Job daw ay walang pagkakamali. Aba, humingi ng tawad dyan si Job. Nagreklamo rin yan. Lahat po ng Bible personality ay mayroong pagkakamali. Si Lord lang, si Jesus lang ang perfect. Lahat, kasi nga pagka tayo ay pumili ng Bible personality, parang hindi na nagkakamali sa ating pagkakwento. Kasi ang sa isip natin, gusto natin pagayahin dito sa taong ito na ating pong ginamit. Si David, hindi may pagkakamali din yon. Letter D. Lahat ng kwento ay pili lamang at hindi kompleto. Nako, ay kung kukumpletuhin ang buhay ni Moses, ang buhay ni Abraham, ang buhay ni David, ang buhay ni Saul, palagay ganyang kanipis ang ating Biblia. Ay, sobrang kapal pagkakumpleto. Pili lang yung kailangan lang nating malaman tungkol sa Panginoon. Sabi nga din sa aklat ng Juan kung isusulat, nako, napakadami pang hindi na isulat sa ginawa ng ating Panginoon. Napakadami. Letter E, ang kwento ay nasulat hindi para sagutin ang lahat ng katanungan tungkol sa theology. Ibig sabihin ng theology, study of God. Theology, theos means God, logos means to discourse. Kaya po, yan, gusto ko po i-define, theology means study of God. So, hindi lahat po ng kwento ay tutugon sa katanungan about theology, about study of God. And last but not the least, ang kwento ng Biblia ay pwede magturo alinman. O yan, maganda. Explicit or implicit. Explicit, yung sinabi natin kanina, verbatim, word for word, or implicit, it implies of something not hidden. Naroon din, hindi nga lang sinabi. Okay po? Okay? Break muna tayo mga kapatid. At para makapagpahinga. Pijos, we will take a short break. At naku, lalo naman magandang kasunod. About law. Naku, dito maraming about law. Excited ho tayo about law. Hindi po, 5 minutes break. Ayan. Sige po, ipunin lang po natin yung mga questions natin at pwede po natin yung itanong po mamaya. God bless po.
Ayan. Purihin ng Diyos sa ating pagbabalik. Baka po may tanong. Tayo po ay nakatatlo ng principle, typological principle, context principle, narrative principle. Ayan po. Kaya I hope na ito po ay malaking katulungan sa atin, mga kapatid, mga minamahal, para sa gabay po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin ng aking puso, mga kapatid, na tayo po ay mayroong mga natututunan na ma-apply po bilang po mga estudyante ng Biblia na ginagamit sa pagtuturo at pangangaral ng kanyang salita. Okay po. Diyos, baka may tanong Ayan, sige bago po. tayo dito sa... Opo, mayroon po akong i-raise na question po ng isa pong anonymous. Babasahin ko po yung kanyang tanong. Ito pong tanong. Ang aking tanong, sa Old Testament gaya ni Jacob, na nagkaroon ng dalawang asawa at yung mga alipin ay ibinigay sa kanya para magkaanak, pero wala naman sinabi na nagkasala siya sa paggawa nito. Bakit sa ating panahon ngayon sinasabi na ito ay masama at kasalanan? Ayun po. Hindi na lamang po yun. Ito pong si David. Marami siyang asawa, pero na-accuse siya ng adultery. Kasi inasawa niya, asawa ni Uriah, si Bathsheba. Paano yung iba niyang asawa? Huwag na ho si David, si Solomon, ilang ho ang kanyang asawa? Ilan ang kanyang concubine? Ah, di ba? Ang dami. Sobra-sobra pang madami. Ang tanong, nagkasala ba? Dahil maraming asawa. Tama ho ba? Nagkasala ba dahil maraming asawa? I would like to raise a question also. Nung panahon po nila, under their covenant, meron po bang utos na bawal dalawang asawa? Bawal tatlong asawa? Kasi ang lakas ng kautusan, ang lakas ng kasalanan ay nasa kautusan. Tama po. Kung walang utos, walang kasalanan. When it comes to the New Testament, ano po ang inirecommend? Ano po ang binabanggit? Magkaroon pa ba ng maraming asawa? So maganda po ito ngayon sa ating pong papasok dito po sa the law principle. Tama-tama po ito, the law principle. So tingnan ho natin, yan po ay isa sa napagdebatihan na noon, napagdiskusyonan tungkol sa pagkakaroon ng maraming asawa nung panahon at kung ito ba ay applied ngayon. Siguro ang concern ay yun nga po ang sinasabi natin, hindi ginagawang doktrina yung experience. Ano ba yung intent? Ano ba yung itinuturo ng Biblia? So it cannot be uh, a ground or basis. Dahil si Solomon, maraming asawa, therefore, pwede ako mag-asawa ng halos 1,000 o 1,000. Si David ay nag-asawa ng marami, therefore, ako'y mag-asawa ng marami. So, pinag-aralan natin sa narrative principle, hindi yun nangyari sa kanila, gagayahin natin. It is only to illustrate doctrine. Kasi kung yun po ang pagbabatayan, bakit hindi mo gayahin si Eva at si Adan o si Eva? Bakit ang pagkukunan pa si Abraham, si David, si Jacob? Bakit si Adan ba? Ilan ang ibinigay ni Lord? Kaya nung tinanong,
On my own translation, sa akin lang are, tinanong ni Eva, si Adan, ikaw ba'y may iba pang mahal? Sabi ni Adan, wala nang iba. Ikaw lang, wala nang iba. Di ba? So, what was the pattern in the book of Genesis and up to the New Testament? Ano ba sinasabi? Sino ba ang naging problemado? Yung bang iisang asawa o yung maraming asawa? Pinagpala ba? Mas pinagpala yung maraming asawa kaysa doon sa isang asawa? Pinagpala ba yung maraming biyanan kaysa doon sa isang biyanan? Oh, see? So, yeah. Tingnan natin ho. Sa combination ng narrative principle at itong the law principle. So bahagi po ng pag-aaral. I hope nagkaroon lang tayo ng counting insight about the question. Okay, tuloy na po natin the law principle. Ayan. Alam nyo, kailangan po ng law sa isang covenant. Kailangan po yan. Kailangan ng law, pananagutan. Kaya makikita ho ninyo yung pong sa Old Testament law, naroroon binanggit po yung responsibilidad at saka yung privileges. Makita nyo sa Deuteronomy, binanggit po doon kung ano mangyayari kapag sumunod, ano mangyayari kapag sumuway. Okay? Kailangan ng batas kasi yung impluensya ng Egypt sa Israel, malaking. Yung culture. Isipin naman ninyo, 400 years mahigit yung mga Israelite doon sa Egypt. So para hindi po ma-adapt din yung pupuntahan nila yung kultura ng mga Canaanites kasi papunta sila doon sa lupang pangako. So kailangan po ng batas. Kailangan po ng direksyon. Maliwanag ito sa Israel. Kaya ito pong Old Testament ay covenant between God and Israel. Okay? So yung batas, naglalagay ng boundary. Hanggang saan sila. At alam natin, nakipag-covenant ang Panginoon sa Israel para ipakilala ang Diyos ng Israel. Hindi lamang sa Israel, kundi sa mga nakapaligid na mga bansang naniniwala sa iba't ibang Diyos. Right? Kaya nga sabi kay Abraham, pagpapalain siya at gagawin pagpapala sa marami. So hindi lamang sa Israel, kundi sa marami, sa iba pa. Alright? So, it is a covenantal nature. Both parties have promises of the law. So yung role ng Israel ay para siya ay sumunod. Nais ng Lord pagpapalain. Kaya binabanggit natin at nakita reflected in the Bible, in the Old Testament, walang pinagpalang sumuway. Wala kang makikita na pinagpalang sumuway. Kasi pangako, pagka sumunod, pagpapalain ka. So ano ba yung batas? What is the law? It has more than one connotation when it is used throughout the scripture. So tingnan lang ho natin. Halimbawa, yung pong tinanong ng bihasa sa kautusan, abogado ng kautusan sa Matthew 22:34 to 35. Sipin ganin nyo ang tanong alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ay sa palagay ganin nyo, ilan ang kautusan? Sa Old Testament, 613. 613. Kaya ang tanong kay Jesus, alin doon ang pinakamahalaga? Matalino, mahusay ang Panginoon sa kanyang pagkasagot kasi ang sabi niya, binahagi na lang sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay? Yun namang singular to refer these laws sa Matthew 5:18, all these laws collectively. Binanggit ang kautusan. Yung isa, mga kautusan. Doon sa Josue 1:8, yun po ay hindi reference sa
613 laws. Kundi doon lamang sa sabi doon, the singular to refer to the Pentateuch, the book of law. Alright? To the book of law. Doon sa book of law. Okay, paano ang batas na ito magiging applicable sa atin? Yun ang tanong. Paano itong mga batas na ito maging applicable sa atin? Ngayon, may nakausap tayo na hyper grace doctrine na preacher. Sabi niya, yan daw Old Testament obsolete na, yung Old Testament laws obsolete na daw yan. Pag sinabing obsolete, it is no longer applicable today. Yun ang ibig sabihin ng salitang obsolete. It is no longer applicable today. Alright? So since na, halimbawa, yung 10 utos, example, 10 utos, obsolete na daw yun. It is no longer applicable today. Tinanong ko siya. Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Is it still applicable today? Applicable pa naman daw. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Tinanong ko siya, applicable pa ba ngayon yan? Ay kayo po, applicable pa ba ngayon yun? Huwag papatay, huwag mangangalunya. Tama ha? Yun siya lang ho sasambahin. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan, huwag nyo yuyukuran. Applicable pa ba yun? Amen, applicable ho. Tama? Kaya gahoy nasunod sa 10 utos. Nasunod ho kayo sa 10 utos. Applicable pa ba ho ang 10 utos? Amen. Ay yung sa Sabat. Ang Sabat ho ay 6 o'clock ng Friday. 6 to 6 ho yun. Ang Sabat. Sabado ho. Ang Sabat ho ay 6. Nag-uumpisa 6 ng hapon ng Friday. At 6. Sabi, ipangilin ang araw ng Sabat. Kaya gawin nangingilin ang araw ng Sabat. Kala ko nasunod sa 10 utos, di sisiyam na pala. Ano nangyari? Kaya pag may nakausap na Sabadista at hindi alam ang doctrine about dito sa law, principle, nahihikayat. Nakakalungkot to. Meron po akong alam. Graduate ho ng ating pong Bible school. Nag-iisa naman ho yun. Graduate na ho. Ay ngayon ho'y nasa Sabadista. Totoo yun. Kasi napaliwanagan tungkol sa Sabat. Na ang Sabat ay magpakailanman. Old Testament, New Testament, dapat ay pinapangili ng Sabat. Tayo daw ay hindi nangingili ng Sabat. Hindi daw maliligtas yung hindi nangingili ng Sabat. Tayo ho ay linggo. Nagcha-church. Ayan. Kaya mahalaga po itong the law principle. Kaya kapag sinuway natin ang isa, sinuway natin lahat. Meron ho ba din nangingilin ng Sabat? Wala po. Wala, ano ho? Puro tayo linggo. Puro linggo, ano? Okay? Isa pa hong tanong ay, yung tithing. Binabanatan tayo dyan. Ang tithes daw ho ay pang Old Testament. Wala na ho dito sa New Testament.
Okay? Ang bagay na lang daw sa New Testament ay yung 2 Corinthians 9:7. Okay, pakibasa ho. Sino may Bible? 2 Corinthians 9:7. Paborito yan ng mga ang pagbibigay ano, kung ano na lang ang gusto. Second Corinthians 9 verse 7. Sabi po dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayun. Aba. Ay dahil ang kanyang paniniwala, ang tithes ay pag Old Testament at sa New Testament ay ayon daw sa pinasya ng puso, ay di masaya ng, sabi nga nung isang bata, kanya pong naobserbahan yung mga nag-o-offering kasi yung bata ang nagko-kolekta ng offering, yung sabi niya, ang madalas daw niya nakikita ay kulay orange. Ano gahong kulay orange na ano, na pera? Ay puro orange daw eh. Baka hindi masyado nakikita yung violet at blue at saka kulay yellow. Yung iba naman, sobrang higpit. Tinatakot yung mga pagtatayo. Pag hindi kayo nag-tithes, ay hindi kayo maliligtas dahil sa langit walang magnanakaw. Ayan. O, di ba? Pero sa totoo lang mga kapatid, pag pinag-aaralan mo ang tithing sa Old Testament, tatlong klase po ang tithes, baka hindi po nyo alam. Ang akala lang natin, 10% ng income ang tithes. Sa Old Testament, ang tithing po mga kapatid, alam nyo kung ano? Meron tinatawag na temple tithes, feast tithe, at poor tithe. Tithes to the poor. Kaya tatlo po. Alam po ba natin yon? Kaya kapag ka naging very strict ka sa Old Testament way of tithing, baka hindi mo nasusunod. Kasi tatlong klase ang tithing sa Old Testament. Temple tithes, feast tithe, at saka tithes to the poor. Okay. Bakit ko po binigyan ng example ito pong 2 Corinthians chapter 9 verse 7? Yung ayon sa ipinasya ng puso, kasi best explained by example eh. Yan po'y nakatuon sa kanyang desisyon na lamang. Kung anong gusto niyang ibigay, kung ano ang nakalulugod sa kanya, siya may control. Pakibasa po yung context nito. Macedonian giving. Chapter 8 verse 1. Pasuyo, para makita, ito po ay prinsipo ng batas. Pakibasa po 8:1 para makita yung principle na para sa Kristiyano. Sa 2 Corinthians din po, 8:1, Sige. ang sabi po dito, ngayon, nais naming malaman ninyong mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ayun, tingnan ninyo, no? Macedonian example po ito. Mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ano ang ginawa ng Macedonian church na ito? Out of poverty, nagbigay. Nakikiusap maging bahagi sa pagtulong sa mga mahihirap sa Jerusalem. Nakita niyo? Pero ang ginagawa ng mga mananampalataya, na sabihin natin, masakit man pakinggan, nakuripot sa gawain ng Diyos. Ginagamit po itong 2 Corinthians 9:7 na yun lang ang gusto niya, yun ang ipinasya ng kanyang puso, yun na lang kanya ibibigay. Pero hindi po.
Yun pong pagbibigay na yan sa chapter 9 verse 7 ay galing, pakinggan niyo ito, galing sa principle ng reinforced, pakinggan nyo, reinforced law in the New Testament. May mga batas sa Old Testament na para sa Israel lang. Ito po ang prinsipyo, nais ko pong maliwanag sa atin lahat. May mga batas doon po sa Israel na pang-Israel lamang at hindi para sa atin. Pakinggan nyo, ang para sa atin mga kapatid ay yung reinforced in the New Testament. For example, yung civil laws. Kanila po yun. Meron tayo sariling batas sa ating pong bansa. Nasasakop tayo. Ritual laws. Sa paghahandog. Kanila po yun. Batas po yun sa Old Testament. Kanila po yun. Oh. Alam po ba ninyo yung food laws? Lahat po ng batas, meron pong tinatawag na prophylactic in nature. Pag sinabi pong prophylactic, pag tinignan nyo ibig sabihin, preventive measure po. Yung batas po ay mayroong prophylactic implication, preventive. Yung food loss, yung pagpapahinga, ano, at marami pa pong iba. Ngayon, ang prinsipyo po dito, gusto ko pong hindi na natin masyadong i-detail ito, mayroong mga batas sa Old Testament na reinforce sa New Testament. Yun ang para sa atin. Ibig sabihin ng reinforce, renewed in the New Testament. Yung moral law, yung Ten Commandments, yan po ay reinforced in the New Testament. Ibig sabihin, yung Old Testament law na reinforced in the New Testament, ang mga Christian, pakinggan ho ninyo, lahat ng mga Kristiyano ngayon, hindi under the law of Moses, but under the law of Christ. We are now under the law of love. Ngayon, yung pong law of love, yung law of Christ, hindi pinabababa ang standard. Hindi po. Mas mataas ang standard kaysa law of Moses. Let me give you an example. Sa pangangaral ni Kristo, Matthew chapter 5. Sige po, inyo pong tingnan, kung may Biblia. Dahil nagkaroon po dito ng comparison between the law of Moses at yung law na kanyang ini-introduce. Mas mataas na standard na klase ng batas. Matthew chapter 5. Tingnan nyo, katuruan tungkol sa kautosan. E ano, puro sa ano yan? 21 ng chapter 5. Narinig ninyo sa sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino man pumatay, mananagot sa hukuman. Ngunit sinabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Okay pa ninyo yan. Pwede na pong magkasala ng pagpatay. Hindi kailangan literal. Sa puso pa lamang, magkakasala na siya ng pagpatay. Kasi ang pagpatay, nag-uugat yan sa puso. Bumababang standard ng law in the New Testament? No. Mas mataas. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi nyo malampasan ang pangangatwiran ng mga Pariseyo, hindi pwede, hindi obra. Ano? Yan doon, nakalagay. Sinasabi ko sa inyo kung pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng tagapagturo ng kautusan. Very strict sila sa pagsunod ng kautusan. Hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. See? Next, 27. Narinig ninyo nung una, yung sinabi sa kautusan, huwag kang mangangalunya. Ito po ay yung talagang literal. Kaya nga yung pong babae na nahuli sa pangangalunya, dinala kay Kristo para siya ay batuhin hanggang mamatay.
Tingnan niyo sa 28. Sinasabi ko sa inyo, sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa, nangalo niya sa babaeng iyon, sa kanyang puso. See? Bumababa ang standard ng batas. Noong unang ngipin sa ngipin, ngayon mahalin mo yung kaaway. Oh, di ba? Let me give you an example sa pagtuturo ni Pablo tungkol sa reinforced law under the law of love, Romans chapter 12. Sige po, bibigyan ko kayo ng example sa under the law of love. Sa huling bahagi, ito po ang sabi. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap na lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat akit ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, ano pong daw sabi? Ano sabi? Pakainin. Pakainin. Kung nauuhaw, anong gagawin? Painimin. Painumin. Ng lason? Lason ba? Hindi. Hindi. Oo. I-bless, no? Panalangin ang umuusig, ganyan. Oh. Sa gayon, magbubunton ka ng baga. Tingnan ninyo kung saan galing po ito. Chapter 12, verse 1. Under the law of love. Bakit po nagagawa ito? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay nyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang aralin po natin sa Matandang Tipan, pag sa Israel lang. Pag sa atin, yun ang yakapin natin. Yung reinforce in the New Testament, yun para sa iyo, para sa iyo yun. Para sa atin yun. Yung tithing, hindi pinababa ang standard ng giving para masunod lamang ang kagustuhan ng tao, yung flesh ng tao. Hindi po ganyan ang batas na reinforce in the New Testament. Kung nahirapan na siya sa tithing, baka mahirapan pa siya doon sa inaasahan ng Diyos batay sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi pag batay sa kagandahan ng loob ng Diyos, hindi niya titipirin ang Panginoon kasi mahal niya ang Panginoon. Kayo mga asawang babae, kayo'y tatanungin ko. Pag sinabi ng inyong asawa, kayo ay minamahal, tapos kayo ay tinitipid, maniniwala ba kayo? Sasabihin ng lalaki, honey, mahal na mahal kita, pero pang ulam natin, tuyo na lang. Kahit na dini sa aking bulsa ay limpak-limpak, pero tuyo ang ipapakain ko sa iyo. Hello? Kasi doon ako masaya, ito ang pasya ko. Ayaw ko mabawasan na rin pera ko din eh. Pero mahal kita. Yan ang ginagawa ngayon na inaabuso yung 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang nasusunod na siya. Dapat tingnan niya ang context based on the love of God, based on the grace, the abundant grace of God. Pagka nahayag yan sa isang Kristiyanong tunay, hindi niya titipirin ang Lord. Hindi maghihirap ang ministry kasi nadaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So ang prinsipyo po, yung law, the law principle, yung sa Israel lang. Kung hindi para sa iyo, wag nating angkinin. Ang aangkinin lang natin ay yung mga batas reinforced, renewed in the New Testament.
Alam niyo pag pinag-aralan niyo yung law of love under the new covenant, tayo po nasa new covenant, under the law of Christ, under the law of love. Hindi po, nakita ko po sa pag-aaral na ito, hindi pinababa ang standard. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kung hindi nyo malampasan ang pangangatwiran ng mga Pariseo, yun po ay very strict to the obedience of the law. Hindi Old Testament. And yet, nasabi ni Lord, higitan. Kaya nga, mas nakahihigit at walang nababiolate na law sa Old Testament pagka ikaw ay sumunod sa batas ni Kristo. Amen? Amen po? Kaya maganda pong pag-aaralan yung law. Hindi lahat ng law, uy, sabi ng ganito ganyan. Kasi tulad sa batas sa Israel, bawal po na pagsamahin. Yun pong tanim na magkaiba po ang ng halimbawa, dito po sa Batangas, sanay po pag nagtanim ng singkamas, sinasaglawan ng mais. O kaya naman ay sa tabi nilalagyan ng sitaw sa gilid. Ay sa kanila bawal yun. Eh meron po silang dahilan kung bakit pinagbabawal yun. Yung mga issue tungkol sa tato. O yan, baka po ina-encounter na rin nyo yan. Pagpapatato sa Old Testament din. So, ano ba ang para sa atin? Alin ba ang para sa kanila? Yun. Ano ang relasyon ng Kristiyano sa batas sa Matandang Tipan? Number 1. Yan, hindi pong tingnan sa ating ang batas sa Matandang Tipan ay isang kasunduan. So, it is between God and Israel. Ang Matandang Tipan ay hindi. Yan, ating tipan. Ang Matandang Tipan ay hindi ating tipan. Nakalagay po doon, hindi. Hindi po ilagay. Ito po, hindi po reinforce ito. Kaya wag po natin itong gagawin. Maliwanag na ang civil laws at ritual laws. Ayun, civil at ritual laws ay hindi renewed sa bagong tipan. So hindi ka nasasakop sa kanilang civil laws. Kanila po yun. Yung ritual laws, kanila din po yun. Number 4, bahagi lamang ng Matandang Tipan ang renewed sa bagong tipan. Renewed. Lagay po nyo, renewed. So pag-aralan muna ang batas kung ito'y direktang para sa atin. Tanggapin lamang ang batas kung maliwanag na renewed ito sa bagong tipan. Ito po yung mga paalala. Ang Kristiyano ay nasasakop lamang sa ilalim ng batas ni Kristo at batas ng pag-ibig. Hindi lahat ng batas sa Biblia dapat sundin ng Kristiyano. Tandaan, yun lamang reinforce sa bagong tipan ang dapat sundin natin. Kaya nagkakagulo po kasi gusto natin lahat ng batas sundin sa Biblia. Ang prinsipyo po ay ito. Pag hindi para sa iyo, huwag mong akinin. Hanapin lamang at tingnan kung ano yung mga batas na reinforce na para sa Kristiyano. Yan po ang the law principle. Ang na-abuse na law ay tithing. Ang nagpasya at masaya na daw ibigay ay yung gusto niya. Kapag naintindihan ito ng mga Kristiyano na ituro natin ang batas na renewed in the New Testament sa law of giving, hindi titipirin ang gawain ng Diyos kasi batay sa pag-ibig ni Kristo. Batay sa pag-ibig ni Kristo, naranasan niya ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Nako, pag ito'y nadama ng isang Kristiyano, kahit malaki ang binigay niya, masayang masaya siya. Hindi siya napipilitan. Inyo Macedonian Church? Out of poverty. Hindi ayon sa pinasya ng puso, lamang, hindi doon natatapos. Sabi sa 8.1 ng context,
dahil naranasan nila ang kagandahang loob ng Diyos. Hirap na hirap pa nga sa tithing. Kasi pag nakita sa tithing, halimbawa ay kumita ng 1,000,000, ay nakita ay 100,000, ay nakita sa 100,000 ay marami pa akong mabibili din ay hindi nakita ay yung blessing ng 900,000 ang nakita ay yung 100,000 na ay marami pa akong mabibili, sayang are. Ay pagmahal mo si Lord, higit pa sa tithes ang pwedeng ibigay. Kasi mahal mo nga si Lord nadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag niyong takutin sa batas ang ating mga kapatiran. Huwag niyong tatakutin. Ang ipangaral niyo ay pag-ibig ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Pag nadama ho yan ng mga tao, nako, sasagana ang gawain ng Panginoon. Kasi biblical ang iyong itinuturo based on the law of Christ. Based on the law of love. Masarap ituro yan kasi yan po talaga ang turo ng New Testament. We are now under the law of Christ. Huwag niyong tatakutin ang mga mananampalataya. Pag hindi kayo nag-tithes, pupunta kayo na impyerno dahil walang magnanakaw sa impyerno. Huwag niyong takutin. I-inspire ninyo ng pag-ibig ng Diyos kagaya ng Macedonian Church at iba pa. Ayan, time check na. Praise God, napasarap. Hallelujah. Ganadong-ganado ang inyong lingkod ngayon. Kasi sa biyaya ng Panginoon talagang masaya-masaya tayo dito. Okay. May bukas pa naman. Huwag nang uubusin. Salamat sa Diyos. I hope tayo po ay maraming natutunan. Okay po. Time check na. Pijos? Ayan, thank you po Pastor Danny, Ninong Danny, sa napakasarap po at makabuluhang discussion na medyo nakakabitin din. Pero naunawaan ko po na yung ilan sa atin, okay lang sa kanila na mag-extend. Yung ilan po sa atin, kailangan na rin magpahinga. At bukas po ay meron po tayong continuation. At huwag po kayong mahihiya na humingi ng recorded lecture po natin sa inyo pong mga district registrar. Andyan po si Pastora Ina, si Pastora Glenda, at ako naman po dito sa District 3. So si Pastora Ina po sa District 1 at si Pastora Glenda po ay sa District 2. Patuloy po nating ina-acknowledge ang ating mahal na bishop at hindi po siya nakabati ngayon dahil meron ding ibang schedule. Nandito rin po ang ating General Secretary Pastor Henry at ang ating pong General Treasurer Pastor Rowell at sa iba pong mga kapastoran po natin. Muli po, yung mga questions po ninyo, pwede nyong isend po sa GC. At salamat po ng marami sa patuloy na magandang ginagawa ng Panginoon dito po sa ating webinar. At kung maaari po ay hilingan ko po sa pagwakas na panalangin si Pastora May. Nandito pa po ba si Pastora May? Okay lang po ba Pastora May? Kayo po mag-close sa prayer? Ayan po. Batiin din po natin si Pastora May ng happy birthday. Birthday po niya nung nakaraan. Ayan, salamat po ng marami sa Panginoon. Sige po, binibigay ko po yung pagkakataon kay Pastora May. Pastora, excuse po, wala po kayong sound. Ayan, naka-unmute po si Pastora May pero wala pong sound. Okay po, Pastora May, okay lang po ba bukas na lang po kayo sa opening prayer? Ayan po, si Pastor Regan na lang po ang hilingan po natin sa closing prayer po natin. Salamat po Pastora May, si Brother Chito din po. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po lahat ay nagagalak na patuloy po tayong makapag-aral at makapagpalalim ng ating mga kaalaman sa Biblia. Siyempre po salamat sa ating minamahal na tagapagturo, sa ating pong facilitator, and sa lahat po na ating mga nakasama. Tayo po ngayon ay manalangin at ibalik po natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo po dumulag sa ating Diyos.
Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang opportunity na patuloy po kaming makapag-aral ng iyong salita at maitama po ang lahat po ng mga bagay na amin pong ituturo sa aming mga iglesia sapagkat dito po nakabase ang katamaan ng prinsipyo ng Biblia. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy po naglalaan ng oras upang mapalalim pa ang aming mga kaalaman sapagkat patuloy po namin kinikilala na kulang po lagi ang aming karunungan. Ngunit sa gabay at biyaya ng banal na Espiritu Santo, sa bawat training po namin, sa bawat session po namin sa expository teaching and training, ay nalalaman po namin, Lord, na may patuloy kang kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay ng aming tagapagturo at ganun din po ng lahat po ng mga staff na meron po kami sa training na ito. Dalangin po namin, patuloy po kami maging uhaw, O Diyos, sa pag-aaral upang lalo pa po naming mapaayos at mapaganda ang takbo po ng aming po mga iglesia, Panginoon, and the body of Christ as a whole. Sa aming pong pagpapahinga sa gabing ito, dalangin po namin, Lord, ang inyong patuloy na pagsama upang sa kinabukasan, meron po kaming panibagong lakas uli upang ang karunungan ay patuloy namin pong maranasan. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto hanggang sa katapusan, Lord, ng amin pong training sa sa month of November. Patuloy naming kinikilala ang katagumpayan ay nagbubuhat sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise Amen. Wala mo na pong mag-out dito po sa ating Zoom. So, apat na ngiti po ulit. Page 1, 1, 2, 3, smile. Okay po. Page 2 naman po. Ayan. Page 2, 1, 2, 3, smile. Page 3 po. Ayan. 1, 2, 3, smile. Page 4 po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Salamat po ng marami. Magkita-kita po tayo ulit bukas. God bless po. Salamat po, God bless. Hindi po. Thank you po sa lahat. Ganyan din po kay Pastora Gigi na ating invited director po. God bless everyone. God bless po. Thank you po. God bless po. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Salamat po. Dami nga. Sige po. Baka meron po kayong paglilinaw namin.